Sa unang eksena, ang ilang secret agents mula sa Amerika ay inatake sa Moscow ng pamahalaan ng Russia, na pinamumunuan ng pinuno ng KGB, si Seliev. Ang kanilang mga ulo ay pinutol at ipinadala sa Embahada ng Amerika bilang isang warning. Ang scene ay nalipat after 5 years, at nakilala natin ng isang lalaki na nagngangalang Semi, na naghahanap ng mga bagong modelo para sa isang ahensya ng fashion sa Paris. Napadpad siya sa isang palengke sa Moscow kung saan nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Anna. Inaalok ni Semi si Anna ng pagkakataon na maging modelo, na sasagutin ng ahensya ang lahat ng kanyang mga gastusin. Matapos pag-isipan, pumayag si Anna. Kinabukasan, dumating si Anna sa Paris at nakilala ang mga tao sa ahensya ng pagmamodelo, kasama na ang isang operator na nagngangalang Dorothy at ang boss, si John. Ipinakita ni Dorothy kay Anna ang apartment na kanyang paghahatian sa iba pang mga modelo. Pagkatapos ng photoshoot ay pumasok si Anna sa loob ng kanyang kwarto at nakita na may ibang ginagawang hindi pambata ang dalawang model. Dahil sa inis ay umalis si Anna at pumunta sa kabilang kwarto kung saan kalapit niya si Maud. Isang gabi, ang ahensya ay nagkaroon ng isang salo-salo para sa lahat ng mga members, kasama na ang mga modelo. Labis na humanga si Oleg sa hitsura ni Anna at sinimulang ligawan siya ng hayagan. Matapos ang maikling usapan, inanyayahan siya ni Oleg na maghapunan, at pumayag si Anna. Gusto ni Oleg na lumapit pa, ngunit sa tingin ni Anna ay masyado pang maaga. Tinanong niya si Oleg tungkol sa kanyang trabaho, at sinabi nito na nagbebenta siya ng mga armas sa mga bansang nasa gyera. Matapos marinig ito, pumunta si Anna sa banyo at tinanggal ang isang nakatagong mikropono mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang baril at binaril siya. Bumalik tayo ng 3 taon para makita si Anna na nakatira kasama ang kanyang kasintahan, si Piotr. Matagal na niyang tinitiis ang pang-aabuso nito. Pinipilit siya nito na tumulong na magnakaw ng pera mula sa mga credit card ng mga taong kanilang dinukot. Kung tumanggi siya, sinasaktan siya ni Piotr, dahil sa lahat ng ito, handa siyang gawin ang lahat para makalayo sa ganitong buhay. Gusto niyang maging malaya, kaya nag-apply siya ng maraming beses para sumali sa Russian Navy, ngunit hindi siya nakakatanggap ng sagot. Isang gabi, dinukot ni Piotr at ng kanyang mga kaibigan ng isang Amerikano. Nakita sila ng pulisya, kaya kailangan nilang umalis. Nabangga ng kanilang kotse ang isa pang kotse pero sa kabutihang palad, ilang gasgas lang ang natamo ni Piotr at Anna. Mabilis silang lumabas sa kotse at tumakbo pa uwi. Nang makarating sila, nakita ni Anna ang isang lalaki na nagngangalang Alex, na nagtatrabaho para sa KGB, na naghihintay sa kanila. Mayroon siyang baril na may silencer at ginamit ito para barilin si Piotr. Nanatiling kalmado si Anna, na nagulat kay Alex. Alam niya ang maraming bagay tungkol kay Anna at nag-alok sa kanya ng pagkakataon na magsimula muli sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa KGB. Sinabi niya sa kanya na magte-training siya ng 1 taon at pagkatapos ay magtatrabaho sa field ng 4 na taon, at pagkatapos ay magiging malaya siya. Nagpasya si Anna na pagkatiwalaan si Alex, kaya binyandage niya ang kanyang sugat at pumayag sa alok nito. Matapos ang 1 taon ng pagsasanay, ipinakilala ni Alex si Anna sa isang mataas na ranggong opisyal ng KGB. Ayaw ng opisyal na kunin si Anna dahil sa tingin niya ay maganda lang si Anna at maaaring gamitin para lokohin ang mga tao. Ngunit ipinakita ni Anna kung gaano siya katalino at magaling sa chess, na nagpabilib sa opisyal. Kaya binigyan ng opisyal si Anna ng misyon na patayin ang isang Russian drug boss sa isang cafe at mayroon lamang siyang 5 minuto para gawin ito. Hindi alam ni Anna na may mga armadong gwardya sa cafe. Pumasok siya at sinubukang bunutin ang kanyang baril sa drug boss, ngunit wala pala itong bala. Sinimulan ng mga gwardya na atakihin siya, kaya kailangan niyang labanan sila. Magaling na makipaglaban si Anna at tinalo niya ang lahat ng mga gwardya. Sinaktan siya ng drug boss mula sa likod at sinubukang sakalin siya. Ngunit kinuha ni Anna ang isang tinidor at sinaksak niya ito hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Kahit ginawa niya ang lahat ng ito, na-late si Anna ng 1 minuto, kaya sinabi ni Olga na nabigo siya sa misyon. Mamaya, sinabi ni Anna kay Olga na sa tingin niya ay sinubukan siyang patayin ni Olga. Bago siya umalis, nakakuha si Anna ng maraming mga file tungkol sa kanyang susunod na target. Kinabukasan, tinitignan ni Anna ang mga file nang tawagan siya ni Alex. Gusto niya si Anna at inanyayahan siya sa hapunan. Sinabi ni Anna na gusto niya, ngunit sobrang abala siya ngayon kaya sumang-ayon sila na magkita sa ibang pagkakataon. Dumating ang araw ng misyon, at nalaman ni Anna na kailangan niyang patayin si Olga. Ginawa niya ito tulad ng ginawa niya dati, sinadya ni Anna na mapansin sa lokal na palengke na nagpatibok sa mata ni Sammy. Bilang bahagi ng plano, lumipad siya papuntang Paris at nagsimula ng bagong karera bilang isang top model. Upang maiwasan ang pagdududa, pinasimula ni Olga si Anna ng relasyon kay Maud matapos patayin ni Anna si Oleg.
Ginamit pa nila ang isang double para burahin ang security footage ng hotel. Sa ngayon, tinatanong ni Lenny Miller, isang ahente ng CIA, si Anna tungkol sa kamatayan ni Oleg. Ipinaliwanag niya na naghintay siya kay Oleg sa lounge, ngunit hindi ito dumating. Dahil wala ang mga ahente ng anumang matibay na ebidensya laban sa kanya, pinakawalan nila siya. Sa susunod na eksena, bumalik si Anna sa Moscow matapos ang kanyang misyon. Nang makarating siya sa kanyang apartment, nandoon si Alex at dahil matagal na silang hindi nagkita, nagsimula silang maghalikan agad. Kinabukasan, pumunta sina Olga, Alex, at Anna para makipagkita kay Vasilev. Ngunit ayaw niyang panatilihin ang orihinal na kasunduan at sinabi niyang hindi niya papayagan si Anna na maging malaya sa loob ng 5 taon. Nang makipagtalo siya rito, itinutok nito ang baril sa kanya. Sinabi niya na ang mga dating ahente ay isang panganib sa ahensya, at ang tanging paraan para maging malaya ay mamatay. Kahit sina Olga at Alex ay hindi makapagsalita sa harap ni Vasilev. Bumalik si Anna sa Paris at patuloy na nagtrabaho bilang modelo. Isang araw, tinawagan niya si Alex at sinabi sa kanya na hindi siya masaya dahil hindi siya nabubuhay sa paraang gusto niya. Makalipas ang ilang araw, binigyan ni Olga si Anna ng isang bagong misyon. Ang target ay isang lalaki na nagngangalang Votenberg na naghihintay ng isang escort sa isang kwarto ng hotel. Sinabi ni Olga sa kanya na walang mga kamera o mikropono sa kwarto, kaya hindi siya makakapanood o makakarinig ng kung ano ang mangyayari. Matapos ang ilang sandali, nagbihis si Anna na parang isang escort at pumasok sa kwarto ni Votenberg. Sinabi niya sa kanya na maghintay ng 1 minuto at pumunta sa banyo. Doon, kumuha siya ng isang baril, nilagyan ito ng silencer, at lumabas para barilin siya. Pagkatapos nito, kinuha ni Anna ang malete ni Votenberg at bumalik kay Olga sa ibang kwarto sa hotel. Hindi masaya si Olga sa kanyang trabaho dahil umabot ito ng 12 minutes, na mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sa puntong ito, nagsimula si Anna na umiyak at nagtanong kung ilan pa ang kailangan niyang patayin. Sa sandaling makarating si Anna sa Moscow, pumunta siya sa headquarters ng KGB para makipagkita kay Alex. Pareho silang masaya na makita ang isa't isa kaya nagtago sila sa isang storage room para maglambingan. Pagkatapos nito, pumunta si Anna sa opisina ni Vasilyov, kung saan sila naglaro ng chess. Si Alex, na nakaupo malapit sa kanal, ay napansin na may ginagawa si Anna na kakaiba sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Sa parehong oras, hinugot niya ang kanyang baril at binaril siya. Bumalik ang kwento sa 6 na buwan na nakakaraan, nang ibinigay kay Anna ang trabaho na patayin si Votenberg. Sa araw na yun, nang lumabas siya ng banyo, nagulat siya na makita si Agent Lenny na naghihintay na mahuli siya sa akto. Matapos niyang mahuli, inalok siya ni Lenny ng isang kasunduan na magtrabaho para sa kanila bilang isang double agent. Bilang kapalit sa 1 taon ng trabaho, ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at isang ligtas na buhay sa Hawaii. Dahil walang ibang pagpipilian, tinanggap ni Anna ang alok. Ito ang dahilan kung bakit umabot ng 12 minuto si Anna para bumalik kay Olga noong araw na yon. Sa panahon ng kanyang 1 linggong bakasyon, tiningnan siya ni Lenny at nag-usap sila sa isang closet. Inanyayahan niya si Anna sa hapunan, ngunit hindi siya makapunta dahil pinagmamasdan siya ni Olga. Ngunit lihim silang nagkita sa kanyang kwarto noong gabing yun at naghalikan. Matapos yun, mas madalas na silang magkita, kahit na sila'y bumalik na sa Paris. Isang araw, binigyan ni Lenny si Anna ng isang misyon na patayin si Vasilev dahil nagdudulot siya ng mga problema sa pagitan ng KGB at CIA. Upang kumbinsihin si Anna na gawin ang misyon, ipinangako niya sa kanya ang maagang kalayaan kung siya'y magtatagumpay. Balik tayo sa kasalukuyan, matapos patayin ni Anna si Vasilev, itinutok niya ang kanyang baril kay Alex at binigyan siya ng isang suntok na nagpatulog sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang mahalagang data mula sa computer ni Vasilev at inilagay ito sa isang flash drive. Kahit na medyo sabog si Alex, nagawang gumapang papunta sa mesa ni Vasilev at pindutin ang emergency button. Ito'y nag-alerto sa security team, ngunit si Anna, na isang mahusay na agent, ay nagpatambas sa lahat ng mga gwardya habang umaalis. Hindi umabot si Anna sa meeting point sa oras kung saan naghihintay si Lenny para sa kanya. Dahil siya'y nahuli, iniisip ni Lenny na tinalikuran siya ni Anna at umalis. Pagkatapos ay bumalik si Lenny sa New York, kung saan siya'y pinarangalan para sa matagumpay na pagpatay kay Vasilev. Isang araw, habang siya'y nasa trabaho, nakatanggap si Lenny ng mensahe mula kay Anna na nagtatanong sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa isang parke. Pumunta si Lenny sa lugar ng pagkikita ngunit natagpuan niya roon si Alex. Pareho nilang nakilala ang isa't isa at sinabi sa kanilang mga koponan, na lihim na nanunood sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Anna at hinalikan ng 2 lalaki. Lumalabas na sinadya niya ang pagpaplano ng pagkikita sa 2 kalaban. Ibinigay niya sa kanila ang mahalagang impormasyon na ninakaw niya sa kanila.
Ngunit sinabi niya na nagtago siya ng kopya at ibubunyag ito kung sakaling tradorin siya ng alinman sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkuha muli ng kanilang data, pinakawalan nina Lenny at Alex si Anna. Ngunit hindi nila alam na minamasdan ni Olga ang lugar ng pagpupulong. Matapos umalis si Anna sa pagpupulong, sinundan siya ni Olga at binaril siya dahil sa pagtataksil sa KGB. Sa huli, pareho silang nagtutukan ng baril ni Alex, ngunit kailangan nilang umurong. 3 buwan bago ito, nagkaroon ng pagpupulong sina Anna at Olga para i-update ang impormasyon. Sa kanilang pagpupulong, inamin ni Olga na alam niya na nirecruit ng CIA si Anna. Sa kabila nito, sinabi ni Olga kay Anna na sundin ang mga utos ng CIA, na kasama ang pagpatay kay Selyaf. Sa bandang huli, suot ni Anna ang isang bulletproof vest, at gumamit sila ng isang double para pekihin ang kanyang kamatayan. Nakatakas ang tunay na Anna sa mga sewer, nagpalit siya ng kanyang mga damit at tinanggal ang kanyang wig, na nagpapakita ng kanyang kalbong ulo. Sa wakas, siya ay malaya na. Nang mag-login siya sa kanyang computer, natagpuan niya ang isang video message mula kay Anna sa kanyang database. Sa video, nagpasalamat si Anna kay Olga ngunit ibinunyag din niya na nire-record niya ang kanilang huling usapan. Sa usapang yun, inamin ni Olga na sumusuporta siya sa plano ng CIA na patayin ang Selyaf. Ginawa niya ito sakaling labagin ni Olga ang kanilang kasunduan. Ngumisi si Olga at ginawa ang hinihiling ni Anna at tinanggal niya ang pagkakakilanlan ni Anna mula sa database ng KGB. Dito na rin natatapos ang movie na Anna. Maraming salamat sa panunood.